Mga kapatid, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na Apostol Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin talikdan ang ating managagawang mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan. Alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ay ang dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang sinumang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong mga kapatid at ina. Sa tagpong ito, sa paanyaya na ating mapagbasa natin na pakinggan, ngayong araw ng Martes, sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. No? So, sa unang pagbasa natin, sa ipinapahayag na ating napakinggan, ayon sa ikalawang aklat ni Samuel, na kung saan ay si Haring David ay buong kababaang talagang nagpapasalamat siya sa Diyos sa mga tagumpay na kanyang nakamit. Kaya part niya dito ay nagkaroon ng procession at matutunghayin natin bago dala-dala yung kaban ng tipan para ilagay doon sa paglalagyan. Kaya matutunghayin natin tanda ng kanyang kagalakan, kasiyahan, part ng kanyang pagpupuri no, sa Diyos ay siya ay sumayaw. No? Kaya na kung saan ay para sa kanya, nais niyang talagang ipakita yung kanyang yung kanyang kasiyahan, ang kanyang pagpapahayag ng papuri sa Diyos, na kung saan ay talagang yung buong sambayanan ng Israel ay napag-isa niya at siya ay kinikilalang hari. No, kaya matutunghayin natin, bagamat kinikilala siyang hari, pero para sa kanya, isa lang ang hari. Walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, matutunghayin natin, ay sabi nga sa ating salmong tugunan, ay sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Kaya aminado si David na kung saan siya instrumento lang. Oo. At sa tagpong ito ay nagsama-sama ang sambayanan ng Israel para magpahayag ng kanilang pasasalamat sa Diyos. Dahil sa wakas, no, isa silang buo at nagkakaisang kaharian na bansa. Kaya ito yung ipinapakita sa atin sa unang pagbasa. Pero matutunghayin natin sa ating ebanghelyo ay ang ating pasos ay patuloy nagpapahayag naman tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya matutunghayin natin, maraming nakikinig, maraming talagang sumasama sa ating Panginoon. Pero sa tagpong ito, pinapahayag sa ating ebanghelyo na nariyon ang kanyang ina at mga kapatid na kung saan gusto siyang makita, no? Gusto siyang makausap, pero hindi sila makalapit. No? Kaya dito
ay may nagsalita, sabi nga, nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid, no? Pinatatawag po kayo, no? Kaya dito matutunghay natin na talagang ay nagpahayag ang ating Panginoon Jesus. Sino ang aking ina at mga kapatid? At sa tagpong ito ay tumingin siya sa mga nakaupo, no, na nakapalibot sa kanya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya sa tagpong ito ay matutunghayan natin na bawat isa sa atin may kanya-kanyang pamilya, no, na kung saan ay may kanya-kanya tayong kultura na pinanggalingan, at base din natin sa ating kung anong tayong lahi. No? Pero matutunghay natin na sa tagpong ito ay hindi na nakabatay kung ano kang yung lahi, kultura, o kulay ng iyong balat, no? Dahil dito'y pinapahayag na ang paghahari ng Diyos ay napakalawak. Dahil ipinapahayag dito na kung saan ang sinumang nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya niyang ina at mga kapatid. Kaya hindi na nakabatay no sa biological, no? Kaya sa tagpong ito ay kung sa unang pagbasa ay nakatuon sa sambayanan o yung mga lahi ng Israel, ngayon ipinapakita sa ating ebanghelyo na kung saan ay yung paghahari ng Diyos ay napakalawak, no? At binubuksan ang pinto para sa lahat. Kaya sa tagpong ito ay pinapaunawa din sa atin na kung saan ay ang Berheng Maria sa pinapakita sa ating ebanghelyo, siya ay ina natin, no? Ina ng lahat dahil siya ay sumunod, no? Nakinig, no? At sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito yung pinatutungkulan din natin ng ating pagdiriwang ngayon sa ating Triduum, sa mahal na Berheng Maria. Kaya sa tagpong ito ay pinapaunawa, no, sa bawat isa sa atin na kung saan ay tayo ay inaanyayahan ng ating pagbasa, na kung saan sa ating pakikinig at sa ating patuloy na pananalangin ay nawa tayo din ay makinig kung ano ang nais ng Diyos, so kung ano ang kanyang kalooban para sa atin. Kasi sa ating mga panalangin, minsan tayo lang palagi ang nagpapahayag. Nakakaligtaan natin na kailangan din nating manahimik at talagang damhin, at kung sa kaibuturan ng ating puso na kung saan nangungusap ang Diyos para sundin natin ang kanyang kalooban. No? Dahil doon nagkakaroon ng kaganapan at nandoon yung kasiyahan ng Diyos kapag nasusunod natin kung ano ang kanyang kalooban. Kaya yun ang paanyaya at panawagan, no, sa bawat isa sa atin, na kung saan tayo ay isang malaking pamilya ng Diyos, at pinapaunawa sa atin na kung saan ay bigyan natin ng pagmamahal ang sinumang taong ating na kakasalamuha, na may pag-ibig, pagmamalasakit, dahil sila din ay kawangis ng Diyos, kapamilya ng Diyos. At dito na susubok din kung paano din tayo ay nakatutugon sa paanyaya at panawagan ng ating Panginoong Yesus. Tumayo po ang lahat.
Mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin nating itutugon, gawin mo kami mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mabuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Kalakip ng ating mga personal na mga kahilingan na pinatutungkulan ng misang ito. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya na ipinahayag ng aming mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O galay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay nagmamahal sa'yo. San yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. At alak ng sagisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo'y lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama na yung makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ni Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, pinapagkain dinuming, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo kadapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pag-upuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na ay Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili man nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sunod
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ay pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Hesu Kristo, ang anak ng Berheng Maria. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo niya sa piging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming mairangal ang iyong pagpapala sa aming ibinibigay sa pamagitan ng Hesu Kristo kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, isabuhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.